Praise God. Ang daming excited sa ating topic, mga kapatid. Sa tawag dito, ang topic, ang aking pong i-discuss ay love your husband. Praise God, hallelujah. Bawat salita, bro. Tawag dito, talaga namang napaka-magandang topic ito na ibigay sa aking mga kapatid. Sa may mga asawa, may mga partner po dyan. Ito po ay para sa atin lahat. So tawag dito, kung hindi pa tayo Christian, ano nga bang asawa para sa atin? So yung iba sasabihin, pag sinabi asawa, ay lasinggero yan. Diba? Pag sinabi, ay, ano yan, sabungero yan. Sugalero yan, di ba? Kasi worldly. Apo. Pero pagdating sa Panginoon, ano nga bang asawa para sa ating mga kapatid? Binigay ng Panginoon. So ito po din sa, sabi po dito, so ayun po, a husband is a man who is tasked with the role of being a provider. So a spiritual leader and head of his household for his wife. Amen! So, tawag dito, kung hindi siguro alam niyo naman yung story namin ni Brother Leo. Si Brother Leo, ako yung pangatlong asawa niya na. So, hindi naman namin pinagkakait at ako pangalawang husband ko na si Brother Leo. Pero siguro, kung nung panahon na yun na nakilala namin ang Panginoon, ay hindi namin iiwanan yung mga naging asawa namin. Pero syempre, may timing talaga ang Panginoon. So, ibig sabihin, talagang hinahanda niya tayo. At kanyang tinadhana at nandiyan si Shai ng mga kapatid. Praise God. Hallelujah. So, sabi nga dun sa Ephesians, mga kapatid, so alam ko sa Ephesians, sinasabi dito na tawag dito, pinag-usapan niya about sa, nasabi ay, wait lang po, anin ko lang po muna. So, sabi sa Ephesians, chapter 5, verse, actually, inumpisahan ko sa 21 muna. Submitting yourself submitting one to another in fear of God, mga kapatid. So, kailangan pa natin i-submit yung sarili natin sa ating mga asawa. Hindi mo lang narinig? Sabi nga nila, kasi may takot tayo sa Diyos, mga kapatid. So, hindi tayo gagawa ng mga bagay na hindi ikakabuti ng relasyon. Kasi bilang asawa, katuwang ng ating mga asawa, tayo ang magiging instrumento para maging tahimik ang ating bahay, maging maayos sa kaayusan. Plus, kaya po din sa mga nasa bahay lang po, huwag po mababang tingin natin sa ating mga sarili. Yan po ay talaga binigay ng Panginoon na tayo ang katuwang ng ating mga asawa. Kasi minsan, di ba, pag tawag dito, pag yung mga hindi believer, mga kapatid, halimbawa, ang lalaki, may trabaho, tapos ang babae, parang tingin sa babae, di ba, bahay ka lang, andiyan ka lang, wala kang ginagawa, ganito. Or minsan naman, ang babae, ang tawag dito, ang nagtatrabaho, ang lalaki nasa bahay. Depende po sa sitwasyon. Pero talagang ang mahalin natin ang ating mga asawa, mga kapatid. So actually dati kami ni konting ititestify ko lang din po na talagang dati lagi kaming hindi pa namin kilala ang Panginoon, lagi kami nagbabangayan. Hindi kami magkasundo sa isang bagay. Kasi minsan ako, ini-insist ko yung gusto ko. Na, tapos siya, i-insist niya yung gusto niya. So, hindi kami nagkakaroon ng isang sabi nga na kailangan the head of the family is ang lalaki. So, kailangan may isang magdi-decision, which is, sundin natin ang decision ng lalaki. Pero syempre, kailangan... Number 2. May Siyempre, may So, yun ang sinabi ng Panginoon, mga kapatid na. Tapos, verse 23, sabi dito, Tagalogin natin para mas nala natin sapagkat ang lalaki ay pangulo ng kanyang asawa, gaya naman ni Kristo na pangulo ng iglesia, na siya rin ang tagapagligtas
ng katawan. So, ang mga lalaki ay parang sila yung symbolize ng church, mga kapatid, ni Jesus Christ, mga kapatid, na sila yung pangulo, sila yung head of the family natin. So, tawag dito mga kapatid, kung may tama tayo sa ating Panginoon, so, kailangan nang sundin natin kung na maging submissive tayo sa ating mga asawa. And then sabi sa verse 24, natapwat kung paano ang iglesia ay nasasakop ni Kristo, ay ganoon din naman ang mga babae ay mapasakop sa kanyang asawa sa lahat ng mga bagay daw, mga kapatid. Oy! So, walang exception, mga kapatid. Sa lahat ng bagay. Ako ba yun o ikaw yun? Babae na. Babae, nga. So, ibig sabihin kami mga babae, tayo mga asawang babae, magpapasakop sa kanilang mga asawa sa lahat ng bagay daw, mga kapatid. Nakarecord dyan. Pero, Sabi mo na lang, bro. bakit dito? Pero, syempre, yun ay sa lahat ng kabutihan para sa ating pamilya, mga kapatid. Hindi lang sa ating pamilya, bagkos, ganun din tayo mga babae, mga kapatid, kasi kailangan tayong maging modelo ng ating mga anak, mga kapatid. Kasi ang ating mga anak, kung ano yung nakikita nila sa atin, magiging idolin nila tayo na, halimbawa, ikaw, Brother Leo, nakikita mo, ni Shiloh, yung habang lumalaki siya, isa kang mabuting asawa, syempre, pag dumating ang panahon na siya naman dumating sa time na yon, hanapin niya yung katulad mo din. At siya rin, bilang isang nanay, Gusto mo tabihan kita para nakikita ko siya. so ako din, bilang nanay, ako rin ang idolo ni Shaina na gusto kong makaging katulad ni Mami na maging maayos na mabuting nanay, di ba? Maging mabuting asawa. Kasi tayo ang mag-uumpisa niyan eh. Tayong mga magulang, tayong mga nasa paligid, lalo na tayong mga Christian, mga kapatid. Kasi yun ang magiging, kahit na hindi na sa pamilya, kahit sa labas, mga kapatid. So, bilang isang pamilya, ipakita natin sa ibang tao. Kasi minsan, para ma-admire din sila sa atin na, ay, yung pamilya na yun, tingnan mo, diba, napaka-ano nila. So, at least, sa ganun para na nakikita na tayo ng ganun, malaking bagay na yun sa kanila, tutularan nila tayo, mga kapatid. So, saan na ba tayo? Praise the Lord. Praise God, hallelujah. And then, sa last verse ng Ephesians chapter 5, sabi dito, mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong mga asawa. So, hindi na kami mga babae. Ang susunod sa inyo, bagkus kayong mga lalaki ay mahalin nyo rin ang inyong mga asawa. Gaya ni Kristo na umibig sa iglesia, so katulad ng Panginoon na inibig niya ang kanyang mga anak ng iglesia. At ibinigay ang kanyang sarili dahil sa kanya. So, diba? So, ganun din yung pagmamahal ng mga lalaki, ang pagmamahal niya sa asawa niya. Katulad ng ginawa ni Kristo sa atin na sinacrifice niya yung sa buhay niya. Nabuhay siya na dugo ang kapalit ng tawag dito para mailigtas niya tayo, mga kapatid. Next po. So, ayan na po na-discuss na po natin yan. So, this passage does not intend to teach the wife has no opinion or say to their life. So, hindi naman ibig sabihin, mga kapatid, na pag nag-uusap kayo, pwede kayo magbigay ng idea. Pag-usapan natin, ano ba ito, makabuti ba ito? Or hindi. And then, doon nyo i-finalize kung ano yung magiging decision yung mag-asawa. And then, sabi nga doon sa 1 Peter 3:7, tell us that a husband is to listen in an understanding way to his wife. So, the main point of Ephesians is that at the end of the day, the backstop with him, here are 5 practical ways a wife can submit to her husband and lead. So, ito yung 5 ways a wife can submit to her husband. So, tawag dito ang number 1, defer to his knowledge. In situation we have already covered that this does not mean she has no opinion. So, a leader should always think through an entire situation. In the end, someone, nasabi na po natin yan. And the number 2, prioritize what we want you to prioritize. This does not mean wife gets matching orders from the husband every day. But sometimes there is only enough time to do
of your to-do list. Sometimes a husband, as the household leader, may say, I think X is more important. So yun na nga po na talagang pag-usapan. Very important. Yung communication talaga, number 1 sa mag-asawa. Kasi kasama nangyayari din po yan na minsan may pagkatampuhan kami. Tapos si Brother Leo po kasi, siya yung tipo ng kapag nagtatalo po kami, mas taas pa yung boses niya sa akin. Pero pero naman nabago naman paunti-unti yung mga kapatid. Because of the prayer, at like mas mataas sila sa atin, kaya mataas sila boses. Sabi ko gano'n. Okay lang yun. Minsan nga nagsabi ko, minsan inala ko, sabi ko, yung bibig mo para kang daig mo pang babae. Kasi, pero ngayon naiintindihan ko na, pero sabi ko sa kanya, pag may mga bagay tayong hindi pagkakaintindihan, or minsan, hindi naman tayo perfecto, di ba, nagkakamali din tayo. Nagkakamali, yung nasabi tayo mga hindi maganda, minsan tayong mga babae, magsasabi lang ng sorry or pasensya na, yun ang malaking impact sa atin, di ba? Pero, malaki na talagang pinagbago ni Brother Leo. Kasi napatunayan ko yun. Kasi sinabi ng anak niya na nasa States kami, sabi niya, Dad, ang laki ng pinagbago mo. Yung dati, yung yung temper niya, mga kapatid. Sobra. So, doon ko narinig na, so mas malala pa siya para dati. Okay na sana, bro. So, pero talagang napakalaki ng pag nasa atin ang Panginoon, mga kapatid, mababago natin paunti-unti yung mga bagay na yun. Next po. Next. Do not So do not nag. With leadership comes stress. So you may need to be reminded about things, but sometimes he cannot get it all done. So tayong mga babae, wag din tayong mga wala na. Pag halimbawa may bagay na hindi nagawang ating asawa, narantigil yung mga natin, di ba? So, pero kausapin natin anong reason bakit hindi niya nagawa. Diba? Kala ko bakit maingay na. Anong reason bakit? Kasi hindi naman lahat ng bagay magagawa niya. Hindi di ba in-expect mo, sabi mo gagawin mo ito, ba't hindi mo ginawa? So, siyempre, may mga bagay rin siya personal na iniisip, mga kapatid. So, intindihin natin ang bawat isa. So, where there is disagreement, go with his decision. Ayan na nga. Kung merong may mga hindi pagkakaunawaan, so, doon pa rin tayo sa decision, mga kapatid, ng asawa natin, hindi yung decision natin. So, there are times when there should be few and far between if both husband and wife follow Christ, when there may be disagreement about subject after much prayer and discussion. So, if so, the wife should be let the husband decide at the end of the day, and the leader, he is the tiebreaker. So, yun nga, ngayon, lagi ko ng pag hindi wala kaming mga pinagkakatalunan kami, sabi ko, minsan, yun na nga, kailangan talaga nating magdasal muna. Magdasal, tingin natin yung Holy Spirit. So, pakinggan natin kanina sasabihin ng Holy Spirit sa atin. So, yun din ko naman ko kay Brother Leo na sabi ko pag maganon, magdasal ka. O minsan kasi yung bibig niya kasi bibig, hindi mo may mga bagay minsan na hindi niya pa rin niya makontrol sa sarili niya. Pero ako yung nagpapaalala. Sabi ko, Christian na tayo. So, kailangan maging modelo tayo. Hindi. Tapos sasabihin niya minsan, tao lang ako. Sabi ko, yes, alam ko yung tao lang tayo. Pero, lagi natin isa-isip na ang Kristo ay nasa atin na mga kapatid. So, alam ko na sa part niya, part ko din minsan mahirap, pero I'm trying to explain to minsan nagaganit na siya. Sabi ko, ako na yun po yung mahinahon na nag-ano po sa kanya para at least papaalala ako na yung angel niya, mga kapatid. Lagi na
magpapaalala sa kanya. Praise God. Because it's your obligation. Yes, this is my obligation to remind my husband the love, true love. Kasi nga, Let's just remind. yes po, kasi mahal kita, Char. Ito lang gano'n. Okay na sana yung may sharp pa eh. Dahil totoo po yun. Talagang habang tumatagal na nandito kami sa Panginoon eh, minamahal namin ang isa't isa lalo. Kasi talagang kung ang Panginoon nga, di ba, minahal tayo ng sobra-sobra, binuwis niya ang buhay natin. How much more sa pamamagitan ng pagmamahal natin sa asawa natin eh, minahal na natin ang ating Panginoon. So, don't rub it is in his face when his decision turns out poorly. So, kung may mga decision na pumalpak siya, so wag na natin ipamukha sa kanya, yan, ginawa mo yan. Ay, kasi ikaw yan gusto mo eh. So, wag na natin. So, supportahan na lang natin. And then, i-fix na lang natin kung ano yung mga decision niya na hindi naging maayos, mga kapatid. Sometimes, he makes the tie-breaking decision and will make the wrong decision. He is only human. If it is that case, so then fruit, that's to him, mga kapatid. And then, think about it, mga kapatid. So, as a wife, do you let your husband lead? So, kayo po makakasagot yung mga tayong bawat isa makakasagot niya. Do you submit to his leadership? Amen. And do you do it out of obligation for God or the joy of the Lord? Of course, mga kapatid, the joy of the Lord. Kaya natin ginagawa yung mga kapatid. Kasi sabi nga, diniscuss si Princess kanina, ang happiness ay pansamantala lang yan, pero ang joy ay habang buhay natin yan, nadadalhin sa ating buhay. So, mayroon pa po ba susunod? Wala na po. Meron pa. Ay, ano na? Ay, akala ko. Okay. So, yun lamang po at maraming salamat. Babawi tayo.